Ah? Mang, di ko ba ito? So ito na siya, oh. Ito na yung drawing. Tigas. So, kung mapapansin niyo, 3.20 galing sa FFL. Kasi doon sa elevation natin, 3.20. So, supposed to be, meron pa yan sa karugtong doon para sa second floor. Pero masyado na siyang mahaba. Separate na lang yung drawing doon. Tapos, ito, ibig sabihin ng ganito, lupa, no? Yan yung lupa. Tapos, alam niyo yung TB? Hindi siya tuberculosis. Tie-beam. Ano? Ito yung tie-beam. Si Arthur Morgan. Nagka-TV. Si Arthur. So, Arthur pag sa Morgan. ilalim ng lupa, tie-beam. Pag sa taas, kung sa pinakataas na siya, rock beam. Pero pag sa second floor, third floor, Tie beam. floor beam. Oh. Floor beam siya. Second floor beam, third floor beam, ganun. Pag sa last part na siya, doon sa atin, roof beam. So, tatlo lang yun, no? Tie beam, floor beam, tsaka roof beam. So, yung tie beam natin, nakapatong siya sa footing. Nakapatong siya. Tapos, ang sabi niya dito, 0.80 daw yung galing sa lupa, papunta sa FFL. Tapos, dito sa, ano itong nasa baba? Bato. Okay, graba, no? Bato. Tapos, meron siyang mga estaka. Wood stick. Wood stake. Kung mapapansin yung wood stake, nakapatong yung bakal doon sa wood stake. Para hindi mabuhos ang simento. Kasi kung wala itong estaka, baka itong bakal, magdikit sa lupa. Magdikit. Oo. So, mangyayari, hindi kasapit yung bakal doon sa simento. May useless. Useless siya. So, kaya yung baka, yung kahoy, may nakalabas na 3 inches. Mayapon pa yun. Ayan, kapatid. Talunin na, alam mo. Yan yung detail. Tapos dito naman, sabi niya dito, use Laking 1, 2, 3. 16 mm Mga percent C main bars. 4 pieces. 4 pieces. Sakit ka tayo. Okay, sabi dito, 4 pieces na 16 mm ang main bars. Ibig sabihin ng main bars, ito. Yung nakatayo, 4 daw. Kasi 4 dito. 1, 2, 3, 4. Tapos, 10 mm daw ang ginamit na tie bars. Ito. Yan. Ito siya sa top view. Yan. Pag sa elevation, ito siya. Okay, so ang sabi niya, 4 pieces daw na 50 mm or 0.05 na, yan, kalagay. 4 yan na 0.05. Tapos, 4 daw na 100 mm or 0.10. And 4 na 0.15. And the rest daw, 0.20 na lahat. So, ganun lang maglagay ng detail para may susundan yung ano. Tapos, ito naman yung slab natin. Itong flooring natin sa floor, sa ground. Ito. Actually, yung flooring natin, hindi yan siya dapat straight dito. Meron dapat makapal dyan sa gilid. So, ito yung tie beam natin. Parang pangatalo ka pa mga Okay, so pag magawa na itong poste, ito na yung ilalagay natin din. Pag meron na kayong detail ng poste, pwede na tayong gumawa ng foundation plan. So pag gagawa kayo ng foundation plan, tatanggalin ninyo ang lahat ng laman niya. Ang ititira nyo lang yung wall. Yan. Tanggalin niya. Huwag nilang tanggalin itong hagdan. Okay. So, tinanggal ko na. Ang gagawin ko para mas madali,
makita. Ang galing ko lang to. Kukulayan ko siya ng isang kulay lang para hindi ako malito. Kukulayan ko siya ng white dito, tapos papalitan ko siya ng brown, ng gray. So gray lahat ang kulay niya. Bigyan eh. Oh, kasi basis mo lang yan para sa foundation. So ang gagawin ko siyang compound object. O parang buuin ko siya, parang iso-solid ko. Select mo siya, tapos Command B, blocks. Tapos lagay ko na lang dyan anong template, ganun. Okay. Pag naka-blocks, ipindutin mo yan, buo na yan. Hindi, nag-explode. Hindi na yan siya galaw-galaw. Okay. So, pag ganyan na, kukopyahin mo itong kulong putin. Lalagay mo siya dito. Diba? Makita mo agad eh. Makita mo agad kung saan yung poste. So yan, lalagyan ko lahat ng gusto kong lagyan ng sa poste. Sorry, sabi ko siya. Hindi pa matubog ko. Pumamangay ko siya ito sa tayo. Hindi ni poste na kayo namin tumarang ka ng building. Kailangan ng poste. Poste na ko. Gasanat na. Katawa ito right. Gasanat na naigawa. Kaya na ito. Poste na. Matubog. Pagmamahal na ito flat control. Okay. So ngayon, na-identify ko na kung saan yung merong poste, no? So meron pa palang poste dito. Tama. Tama pa. Ito. Tamang poste. Hindi pa nagpapaliwan. Pagkatawa na. Tumog ka. Tamang poste wala ngayon. Na-post nito. Oh? Hindi nga. Oh? Hindi. Ang dami mo sa ligid. Diba? Pwede nyo nga poste. So susunod na gagawin ko, pag ma-identify na saan ang may poste, ilalagay din naman ang tie beam. Okay, paano ba maglagay ng tie beam? Simple lang maglagay ng tie beam. ML ang gagamitin mo. ML, J, Z, so S. Gagawin natin, siguro 0.20. Ang 0.20, pinutin dyan. So, ibig sabihin, ang tie beam natin, konektado sa mga poste. Okay na pag-inin. Dali lang, no? Tumadali. Wait na. Ano daw? Aba, Okay, pag-inin. punta. Kuha niya. So ito, gawin na lang natin itong wall footing.
Magkilini ka man. Ano? Magulo. 11:20. Kaya magkati kasi naman itong time. Okay. Bakit may naka-hidden line at merong mga merong straight? Kasi itong mga naka-hidden line, yan yung mga wall footing. Ang ibig sabihin ng wall footing, hindi siya tulad ng beam, na ang beam, meron siyang malakas na bakal. Itong ano na to, yung wall footing na lang, yung parang naglagay lang ng isang bakal doon sa hukay, tapos nag-pile na ng hollow block. Naglagay lang ng dowel ng isa, tapos pinatayuan ng vertical na bakal, tapos nag-pile na ng hollow block. Unlike dun sa mga tie beam ay konektado sila. Meron silang malakas na mga talagang ano siya, solid na parang poste na pinahiga. So, ginawa lang itong wall footing na to para meron madaanan yung mga hollow block. So, paano natin lalagyan niya? Lalagyan mo siya ng text na wall footing or WF. WF. No? Anong bilhin? Mahalap ko na ulit nito. Tapos lalagyan mo, copy mo lang. WF. Ayun po ba? Tapos ito, tie beam. Tie beam. Tie beam. Sa poste naman, column footing, ayan, CF lang. Ibang CF to kaya iba yung alam nyo na CF dyan. Dito ang sama. Kolom. 6 Column footing. So, ganito yung drawing ninyo. Alam agad ng maggawa ng bahay kung saan ang poste, kung saan yung beam niya. Ayan. Tapos lalagyan natin ng measurement. Pag sa foundation, kailangan niya talagang bigyan ng emphasize yung mga distance ng mga beam. Post ng column. Tapang posting.
lang. Paano? Eh. Alam niyo ba na sa pagiging dropsman, pag makatapos ka ng ganitong 1.5 na ito. Ah, 1.5 ito. Oh, ito 1.5. 1.5. 3,000 na. 1.5. Kumuha Okay, mau. Magpakalaptan mo. Oh, piyagin. TV ro. 1,500. Pero minsan magtawad ba yan sila isang Isa ka floor. Ano pa ito? Kaganyan ka, kaya mong bayaran sa kaya panganaganda. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, lugi ang hindi sinamantala yung pagtuturo ko ng ano. Na. Ngayip lang. Oh. Maalala ninyo nung nagkayon tayo doon sa Soke? Mga dropsman yung kasama natin. Kasi baka may mga kilala pa dyan. Nagpatrabaho mo dun sa ganyan. AutoCAD operator. Sabi ko may ongoing pa yung training ko doon. So baka may ma-recommend tayo doon ng mga yung yung dalawa, magkano? Kasi mga kaklase ko na sila dati nung nag-AutoCAD pa. Ito mo. Sure wall. So ito, minsan humihingi sila ng 1,000 or 1,200 per drawing. So kung Sure wall. talagang mas mabilis kayo mag-AutoCAD, yung drawing na to, kaya nito siya i-drawing ng 15 to 10 minutes. Kasi, di honest na, 5 seconds. Kapit. Oh, ayun no? So dito, meron din yung detail dito sa flooring. Recommend. Kailangan nyo lang ng mga engineer. Oo. Mga engineer ngayon nag-aaral na ng AutoCAD kasi Kagimos. nakikita nila yung trabaho sa yung trabaho ng draftsman, malaki pa lang kita. Kaya mapapansin niyo marami kayong mga kaklase ng mga engineer. Oh, matagal ko. Sa kan-engineer kasi. Sila nagagawa. Pumarad na may magabi. Ay, mabrate. Tugang ni Engineer Moss. Iba mali siya, mag-iba, engineer kasi. Madto ka ito mo. Mapong siya. Dito pa pamamano ka kanyaman ga. Ito siya ako na. Napasangan si Engineer MBE. Hindi din ka niya ako. Okay, bigyan man yun. Doon ka pa pamanod yan sa hari. Ismer yan sa hari. Ay, kanyan sari. Kanya to may reke floor plan yung parang makatat. Siya sa hari, bitaw matamanang ito. Pag panalo na. Hindi ko magkatawan. Lalo ba ka ni engineer kasi mo? Tagan dumawin doon. Si engineer kasi? Nabuso ba yan? Luso eh. Nabuso ba yan? Saan ko alam? Sa bagay sa ng motor? Hindi ko ba pamano. Ang Galagay ka system. ang mga panday, pag mag-start sila ng building, ang unang titignan nila itong foundation plan. Ngayon, CF, ano kaya ang detail ng CF? Hahanapin nila dito sa column footing detail. Yung CF ay ang kapal niya 0.30 yung footing. Ang hukay natin 1.20. Ano dito? Ano yung makita dito? Ano ang baga? Ingat pa ka kamakulit ako na. Sino yung mag-uwi? Transfer. Yan na, may foundation plan na. Meron ng column footing dito. Yung sa ano naman, sa second floor naman, yung sa second floor is Saan? Sa laptop.
Sana yung ito hindi na foundation plan yung ano niya, yung ganito niya. Yes. Kasi mga beam na ito eh. Kanaro. So, beam na lang yun dyan. Wala na siyang ganito, puting. Kasi ang may puting, ang foundation plan. Ano oras na? 11:30. 11:30? 11:31. Okay, so pwede na kayo mag ano, advancement tayo. Balik kayo mamaya, alaw na. Pasok. Hindi naman din tayo mag